So guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod. Nakaupo dito sa SM City. Katatapos ko lang kumain guys. Bumili lang akong pagkain sa 7-Eleven at dinala ko SM City. Hindi si maraming upuan dito sa labas. Kaya dito lang ako pumunta sa malapit sa aking tinirhan dahil nga baka umulan. Mayroon akong sinampay doon. Naglaba ako ng bedsheet, kumot at mga iba pa. Mga underwear. Kaya hindi ako pwedeng lumayo kasi sinampay ko doon sa sampayan sa labas. Kasi hindi sumulan dahil akong uwi. Gusto ko na ikwento sa inyo guys na napanood ko yung vlog ni GM, yung pamangking ko, si George Michael Condisa, na malapit nang i-demolish yung lugar namin doon sa Kaingin, doon sa Pink House. So hindi ko alam kung kasama yung bahay namin, basta kina GM wala nang laman sa bahay nila, kinuha na nila. Malungkot dahil nga siyempre nabuo ang mga pangarap doon sa lugar na yon ng mga kapwa kapit bahay doon. Siyempre yung iba naging asinso sa buhay, naging professional, naging tanyag at naging maunlad na sa buhay na nagmula doon sa isang lugar na yon na isang parte ng Paranaque na isang squatter area. So di naman kinakaya na nakitira kami doon dahil nga parang alaman ang mga aming pamumuhay doon, nabuhay kami na maayos, naglingkod kami ng maayos at sinusuportahan naman kami ng aming mayor. Kaya gumanda yung lugar namin doon. Lamang ito'y nagdesisyon na ang gobyerno na ipa-demolish ito. So wala na tayong nagawa. So hindi ko nagkwento sa inyo kung bakit. Basta ito i-demolish na. Yung amin hindi ko pa alam kasi wala pang abiso sa akin ng pamilya ko. Kung mayroon man sana nga mabayaran kami lahat. Sana nga mabayaran at para naman hindi man 100%, at least mabayaran ang aming mga ginastos doon sa pagtayo ng bahay. Kasi yun ang guarantee doon sa mga pinapalis doon. Walang relocation, babayaran kung magkano halaga ng bahay mo. So ganun guys. So nalangkot dahil nga kaming mga pangarap doon na nabuo. And good and bad of course. Pero pag bumaha, alam mo na, hanggang dibdib ang tubig doon pag bumaha. Kaya hindi ko natapos yung pagpanood ko doon sa vlog ni GM. Panoorin nyo lang guys yung recent na vlog ni GM. Tatapos ko lang kumain guys. Hindi ko na pinakita sa inyo kung ano mga kinakain ko. Basta ako'y kumain ng pagkain galing 7-Eleven. At ako'y ikot-ikot muna dito sa loob ng SM City. Naghanapan ko ng mabili. Wala na yata akong tinapay. Mga essential lang na pwede kong bilhin para maiwi ko sa bahay. So yun guys, at ikot muna ako sa loob. Maghanap ako ng pwede kong mabili. At siguro wala ako matulog sa bahay. Wala pang informasyon ng aming supervisor kung kami papasukin ba within this week. Dahil nga ang alam ko 4 na araw bago ma-receive yung aming password. Kasi nga 'di ba dating account ko 'yon, tapos lumipat kami ng ibang account. Nung pagbalik namin, hindi na kami maka-access doon sa aming mga tools na dapat naman gamitin para kami makatanggap ng calls. So para ma-refresh ito, may balik, it will take sa pagkakalam ko 4 na araw. So 4 araw walang pasok. Plus day off. Wala na naman tayo sweldo sa sunod na buwan. Liit na nga na sinusweldo kasi kulang ng araw, kulang ng duty nga. Ay ito pa, wala pang access sa aming mga tools kasi kami nga mga seasonal lang. Mahirap ang seasonal guys, pero okay lang basta may trabaho. Hindi ka na maghanap ng trabaho na bit ka naman ng folder. Dala-dala yung mga requirements mo, mga resume mo, CV, pwede na. So, biro mo sa pag-apply kong trabaho, abot ako ng General Santos City. Muntik pa akong pumuntang Leyte kasi doon yung pinaka-main office ng amin, yung in-applyan kong BPO company. Pinakamalaking BPO company sa Leyte. Doon talaga yun sa lugar namin. Kung hindi ako natanggap dito sa Davao, dito sa present company, siguradong uwi ako ng Leyte at doon ako tatrabaho sigurado kung matanggap ako pero mahirap din ang account nila. Required doon kailangan mayroong experience na at least 1 year, 6 months to 1 year ganyan. So yun, nung matanggap ako dito sa Davao,
Ay, hindi ko na tinuloy. Na-interview na ako doon eh. Doon sa Jensan. Eh, walang bakante doon. Ni-repair ako sa Ormoc City. Doon ako dapat mag-apply. Pero may referral ako na doon ako magpatuloy sa aking application. Buti nila tuloy. Malapit na sa amin yun. It will take 2 to 3 hours lang. Pag mayroon ka sasakyan, mabilis pag motor, pre. So pwede doon kung uwian ka, pwede. Kung may sasakyan ka, pwede. Doon sa aming Masmo ha, sa baryo namin. Kaso lang wala na akong bahay doon. Kailangan magtayo pa ako ng bahay doon. So kung natanggap ako doon, siguro mag-ano lang ako, board muna doon sa Ormoc City, ipon ng konti, tapos magbahay ako doon sa Leyte. So yun guys, yan na lang buhay ko dito sa Davao City guys. Para tayo mabuhay, working as a call center agent. Ganun lang guys. So kung magtanong kayo bakit nandito ako sa Davao, yung sagot dahil sa aking faith, diba? At saka siyempre gusto ko mapag-isa kasi nga I want my freedom of speech. Marami akong iniisip guys, marami akong dapat gawin. Kailangan natin ng budget para matupad yun. Ipon muna tayo, kahit pa konting-konti, ipon na lang tayo. Parang drum, kahit konting patak lang yung tubig mapupuno din. So patsok muna ako sa loob guys, at bibili ako ng aking mga essential, tapos na uwi na siguro ako. So yun lang guys ang vlog ko sa araw na ito. Namin na siya kayo mag-like, mag-share at mag-subscribe sa akin sa channel Big Time World TV.